inspection. The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summits, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. Technical and advisory visit. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail CAD. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they register. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. Establishment owners carry a big responsibility to comply with labor laws, including submitting reports and providing documents like payroll records during inspections. But the manual filing process is a major challenge. They need to spend time, money, and effort to fill out forms and deliver them to the DOLE office, often dealing with traffic and delays. Sometimes, there's a long wait just to confirm if the report is accurate and complete. And it's not just employers facing difficulties. DOLE employees also struggle with limited manpower and the time-consuming task of reviewing and processing these reports. The time has come for change. What's required now is a more innovative, streamlined, and efficient process for handling compliance reports. One that will simplify life not just for businesses, but also for DOLE employees. Welcome to the DOLE Online Compliance Portal, your all-in-one platform for seamless compliance submissions, designed to make compliance easier and more convenient for establishment owners. Telecommuting reports? Flexible work arrangement submissions? Reporting the 13th month pay? No problem. Even work accident or illness reports and the annual establishment report on wages, everything you need is now in one convenient portal. Plus, the DOLE Online Compliance Portal now includes the latest requirement for reporting movie and television shoots under Department Order 246, Series of 2024. All your compliance needs in one place, quick, secure, and hassle-free. With the DOLE Online Compliance Portal, registering your establishment is a breeze. Our automatic registration system ensures you are instantly compliant with OSH Standard Rule 1020.
Once submitted, your certificate of registration is immediately available for download, saving you time and effort. If your establishment has been flagged for non-compliance during labor inspection, don't worry. Required documents can be submitted quickly and conveniently. And if you're missing certain policies, like a mental health program or OSH program, we've got you covered with downloadable templates. Submit these documents directly through the portal, where DOLE inspectors will review, provide feedback, and keep you on track for compliance. With admin access on the DOLE online compliance portal, the labor inspectors can easily review the submitted reports and documents from the establishments. If further verification is needed, they can schedule an online meeting through Google Meet, all within the portal. This streamlines compliance checks, saving time and making the process more efficient for everyone. It's a smarter, more efficient way to stay compliant and keep your business running smoothly. Welcome to a new era of compliance, simplified, fast, and effective with the DOLE online compliance portal. Magandang hapon po sa ating taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang makapuluhang talakayan this webinar Wednesdays, handog ng Department of Labor and Employment hosted by the Bureau of Working Conditions. I'm Drowen Vargas and I will be your host for today's session. Last episode, dinalakay po natin ang basic emergency response, particular kapag nagkaroon ng sunog, kung saan binigyang diin ang pag-iwas sa sunog, maagang pagtukoy, agarang responde, tamang paggamit ng fire extinguisher, maayos na evacuation, at ang pag-una sa kaligtasan bago ang ari-arian. This April po, as part of our goal in promoting safer and healthier workplaces, we will be celebrating World Day for Safety and Health at Work with the theme, Let's Ensure a Healthy Psychosocial Working Environment. Pakiabangan po ang aming mga posts sa social media para sa kalagdagang updates. This Season 4, Episode 8, ang topic naman natin ay may kinalaman sa heat stress, prevention in office workplaces. But before we begin our webinar, let us start with a prayer. Let us put ourselves in the holy presence of God. Father in heaven, always merciful and giver of life, we humbly ask that you bless each one of us, from the speakers, program committees, and participants. Lord, today, as we start our webinar, may we always be grateful to learn new things. May we retain the invaluable knowledge and learning experiences that we derive from this webinar. Shed the light of your wisdom and bless each one, especially our speakers, as they will share their knowledge to our participants. We pray that you bless all the committees in charge, that they fulfill their tasks responsibly, that the objectives they may set may all be achieved. May we ask for your blessing and divine providence that the webinar set for his undertaking be successful and effective. Thank you for the infinite blessings and countless opportunities. Through your mercy and grace,
May peace and utmost understanding shine and dwell unto us. Your generous blessings would mean the success of this webinar. We know that without it, we can do nothing. May we be the living witnesses of your genuine love through the implementation of the knowledge applied through this webinar. This we ask in Jesus' name. Amen. Good afternoon once again and hello sa ating Facebook viewers. Para sa ating mga viewers, huwag kalimutang mag-like at mag-react at pakishare na rin ito sa inyong workmates, family, and friends upang magkaroon pa sila ng bagong kaalaman, and don't forget to use hashtag Webinar Wednesdays. Please hit the follow button on our Facebook page, Dole BWC1949, to get updated on the latest announcements and to know more about the labor standards and occupational safety and health standards in the workplace. For questions or inquiries, kindly use the comment section, and this will be addressed by the resource speaker after the lecture. We will now proceed with the discussion proper. Ang topic po natin today ay napapanahong heat stress. Lalo na ngayong buwan ng Abril dahil opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang simula ng summer season noong March 23, 2026. Sa panahong ito, tumataas ang temperatura at maaring magdulot ng iba't ibang heat-related illnesses. Bagamat kadalasang naiisip na mas exposed ang outdoor workers, maging ang mga nasa office workplaces ay maaari ding maapektuhan lalo na kung hindi maayos ang ventilation, air conditioning o kung matagal na nakababad sa init ang kapaligiran. Lahat ay vulnerable, particularly ang mga empleyadong nagko-commute o nagtatrabaho sa enclosed spaces na may mataas na init. That's why we're here today po. Sa season na ito, tatalakayin natin ng iba't ibang paraan kung paano maiiwasan ang heat stress sa office setting. Pag-uusapan din natin ang mga practical na hakbang na maaaring gawin ng employers upang mapanatili ang isang ligtas, komportable at healthy working environment sa gitna ng mainit na panahon. But first, let me introduce to you our expert speaker who will impart to us his knowledge about our topic. He is a certified family physician, a public health doctor, a medical specialist, and currently a medical officer 4 of the Bureau of Working Conditions. Everyone, please welcome Dr. Marco Antonio Valeros. Magandang hapon po, Doc Mark. Okay, magandang hapon din sa iyo, Owen, at maraming salamat sa mainit na pagpapakilala. Gayun din po ang aming pong pagbati sa ating pong mga viewers po. Isang mainit na hapon at naway marami po tayong matutunan sa gagawin po nating pag-aaral po ngayong hapon na may kinalaman po sa heat stress po sa office setting naman po, no? So mag-share lang po ako ng aking pong slides. Okay, so I hope na visible na po yung atin pong presentation sa screen po natin. So as mentioned, ang topic po natin is about heat stress prevention in office workplaces, no? So tatalakayin po natin yung mga relevant provision ng DOLE Labor Advisory number 8 series of 2023 o ang safety and health measures to prevent and control heat stress at the workplace. Ayan. So for this afternoon, no? So office setting ang atin pong magiging pinaka topic, no? So as mentioned by Sir Owen kanina, official na dineklara ng Pag-asa ang summer season noong March 23. So panahon na para ilabas ang ating mga shades, ang ating pong cap, ang ating pong handheld fans, no? Mga sunblock, no? Mas mataas na SPF, no? Mas maganda. At reminder lang na kung tayo po ilalabas, agahan po natin yung pagpapahid kasi antayin natin ng 30 minutes, no? Para maging maximum yung effect niya bago tayo magpainit ng araw, no? So, ano yan? Tip po sa inyo yan. Okay? So, for our objectives, meron tayong 5. Okay? Siyempre, pagka-objectives, di ba?
It's a form of learning, no? So may knowledge, skills, and of course, attitude, no? KSA. So aside, no, sa ating pong learning, ay gusto rin po natin ano na matutunan po natin kung papaano magresponde sa mga sitwasyon na kung saan ay meron po tayo sa ating harapan, meron po tayong kasamahan o kakilala or kahit hindi kilala, no, na stranger na inatake ng ano, no, ng heat exhaustion, no? Hopefully hindi siya heat stroke, no? Na kung papaano siya i-first aid, no, bago dalhin sa pinakamalapit na paggamutan para sa mas advanced na paggagamot, no? So ano yung mga procedures, no, na pwede natin gawin upang makatulong. Ikaapat po, promote a safe and comfortable office environment. Yan. So papaano natin ma-maintain ang isang ano po, no, opisina na komportable dahil hindi siya ganun kainit, and at the same time may mga contingency na sakaling mag-brown out, sakaling masira yung ating air conditioning system, no? Ano yung mga maaari po nating gawin. At ikalima, of course, for you, no, na mag-advocate for and implement workplace policies that will reduce heat-related risk, no, sa atin pong respective workplaces. So as mentioned na, yung Labor Advisory number 8 series of 2023 ay na-issue po siya, no, ng DOLE noong 2023 pa, at it directs, no, private sector employers to implement measures to prevent and control heat stress in the workplace, no, lalo na po sa mga panahon na yung temperatura ay lubhang napakainit. So yung advisory po, no, it reinforces yung employer's duty to ensure a safe and healthful working environment, no? So sinasabi naman po, no, sa Labor Code, sa atin pong Republic Act na 11058, no, sa OSH standards, ang primary duty ng employer ay makapag-provide po ng safe and healthful working environment, no? Hindi man siya maging free of hazards, at least yung control measures ay naroroon. So in this case, ang nais nating maano po, no, paano tayo mag-adapt, no, sa napakainit na ano, no, na temperatura. So ang key provisions po na amin pong issue once, no. So una, risk assessment, no. So ano ba yung posibilidad na magkaroon ng ano, no, ng pagkasira ng ating pong mga air conditioning units, yung ano po, no, yung init ng araw, yung sinag ng araw, tumatagos ba siya sa atin pong mga bintana, sa atin pong mga walls, no? Kasi ang mga green building ngayon, ano na, made of glass na, no? Para medyo tipid sa ilaw, no? May natural sunlight. Ang problema, pag ganitong panahon, napakainit, no? Pumapasok siya. So meron ba tayong ano, control measures, no, para maiwasan 'yon? Okay? So may mga lugar ba sa ating pong mga workplaces na maiinit? Ayan. So of course, kahit na office setting ito, ang office setting may mga messenger sila, may mga mensahero na pumapalaot, ano, sa kalsada upang mag-deliver ng mga dokumento. Ayan. So napoprotektahan din ba sila sa init ng araw? Yun mga consideration po natin, ano, pag tayo po ay nag-risk assessment. Isa pa pala, no, before ko makalimutan, yung atin pong mga pananamitan na po, of course, uniform nga, no? As much as possible dapat sinusuot yun, ano, na para may ano tayo, no, branding, tapos of course presentable sa mga kliyente, no. Pero of course i-sacrifice ba natin, no, yung init, no, sa ano, sa branding na nabanggit. So baka naman ano, pwede na magkaroon tayo ng mga type B uniform, yung mga MDA constable, even yung mga ano, mga traffic, no, policeman, may mga ano sila type B na uniform upang hindi sila masyadong mainitan, no. Baka pwedeng i-consider 'yon kasi I know of a government office na tuwing April, May hanggang June suspended yung uniform nila. They are allowed, no, to wear polo shirts, no, made of cotton, o kahit yung mga polo, no, na made of cotton, basta komportable kasi yung iba mga corporate look, no, medyo mainit, at of course may mga blazer pa. So
may mga pagkakataon na, no, na i-set aside muna, no, yung mga sinususpend yung mga rules, no, tungkol sa uniform upang maging komportable ang ating mga ano. Pwedeng i-consider 'yan ng ating pong mga opisina. Work adjustments, ayan. So, nung bata pa ako, no, pag umuwi kami ng province, napapansin ko yung mga farmers po doon, talagang ano, maaga silang gumagayak patungo sa bukid, nagpapahinga after a while, no, pagka medyo tirik ng araw, at sa hapon naman nagre-resume sila ng work, no. So ito yung tinatawag nating broken time schedule na pinapayagan din naman, ano. So sa construction ganun din, but those are more of sa outdoors, no. Pero what if, no, sa office, ano yung mga pwede nating gawin? Ganon din naman, maliban sa ano, no, pag-a-adjust ng oras, no, gawin mo 6 to 2 yan o 7 to 3, ah, kung ano man yung ano nyo, no, na hindi basta ang suma total nun, hindi kayo na ano, no, walang oras na ikaw ay ma-expose sa init ng araw sa iyong pagpasok at pag-uwi. Ayan. Pwede ring work from home, no? Maganda rin po 'yon, or compressed work week, anything na flexible work arrangement na mapag-aagrihan ng management, of course ng mga workers, pinapayagan naman po ng department 'yan. Provision of basic needs, no? So, ano, no? Specifically, water. Kasama po yan sa welfare, no? Welfare na benefits, no? Na nire-require sa atin pong mga employers ang mag-provide ng potable drinking water sa atin pong mga empleyado. Lagi ko sinasabi, no, na ang katawan natin parang ano yan, radiator, no? So kung familiar kayo dun sa radiator, yun po yung ano, 'di ba? May kotse tayo, may makina, yung nilalagyan po ng tubig. Ayan. So usually pag naubusan ng tubig yun, nag-overheat. So ganun din po ang katawan natin, ano? Kailangan natin ng sapat na tubig upang ma-maintain natin yung ideal na temperature. Pag nawala yung tubig, katulad dun sa radiator, ay mag-overheat po 'yan. Ikaapat po, appropriate clothing and PPE. Ayan, nabanggit ko na po, no, na kung pwede lang na ma-consider 'yon. Pero kasi ang ano naman diyan, ang argument, ano naman pag nasa office na sila, malamig na 'yan, ano? In fact, malamig yung aming aircon, no, bago. So, pwede naman 'yon, pero ang issue kasi papaano yung pagpasok at yung pag-uwi, no? So, maganda na ma-consider din 'yan. And lastly, of course, health awareness and training. Ito yung pinaka-importante rin. Kailangan magkaroon po tayo ng kaalaman kung ano po ba yung ano, yung heat exhaustion, ano po ba yung ano, yung heat stroke, paano maiiwasan 'yon, ano yung first aid doon, ano yung mga dapat nating gawin upang hindi tayo umabot sa ganoong stage, no, ng ano, no, ng pagka-expose sa init, no, as a hazard. So maganda maging ano po 'yan, ano, way natin to introduce itong mga health lectures na ito para ma- sa ano, no, sa benefit ng ating mga empleyado at of course ng kanilang pamilya din naman, dahil of course yung information na kanilang tatanggap, maririnig ay may apply po rin nila sa kanilang mga respective po na tahanan. Okay? So, pagka ganito pong ano, no? Pagka ganitong tag-init, lagi nating naririnig tong heat index, yan, 40. Okay, sabi natin 35, yan. In fact, sa NCR kahapon, ano, nasa 42 hanggang 43 daw, ano, yung atin pong ano, ating heat index, no? So, ano po ba yung heat index, no? So, yung heat index po, no? Karaniwan na tinatawag po na apparent temperature, no? Please take note, no, yung word apparent. Okay? Measures how hot it actually feels to the human body when relative humidity is combined with air temperature. Of course, though, yung atin pong temperatura, hindi naman umaabot ng 40, no? Siguro at most nasa 32, yan. Pinakamainit na siguro yung 33, 34. Pero pagka nag-ano po yan, ano, ibinangga pa rin yan sa humidity. Ito yung ano, yung parang kung ano yung pakiramdam mo dito sa ano, sa paligid, yung hangin, pag nag-combine yan, nare-restrict po yung atin pong pagpapawis, no? So, hindi tayo pinapawisan. So naiipon yung
yung init no sa loob, at of course no yun yung how we feel ano yung maalinsangan o mainit na panahon. So yun po yung heat index no. So sabi nga rito no, high humidity restricts sweat evaporation, reducing body's ability to cool down no. Siyempre pag hindi ka pinapawisan, naiipon yung init sa loob no. So mainit ang pakiramdam. And of course it increases the risk of heat related illnesses. Ayan. So bago tayo pumunta sa indoor no, sa outdoor workers muna tayo no. So of course no, given na po 'yan, mas vulnerable yung mga outdoor workers no. Yung mga construction workers, mga messenger, mga fisherman no. O mga vendor, ambulant vendors no na nasa initan, sila yung at increased risk of exposure sa ultraviolet na radiation. Yan yung galing sa araw. Ayan. In fact no, off topic lang no, pero yung too much exposure din sa UV ay nagkokos din yan ng ano, skin cancer. Kaya maganda rin na mapangalagaan din natin yung ating pong mga sarili, ating pong mga katawan na hindi tayo ma-expose doon sa initan. Ayan. So, pagka ano po kasi may doon tayong direct exposure sa radiation, na giging epekto po dito na yung ating pag-iisip ay medyo apektado, medyo clouded siya. At of course may chance tayo na ma-injure kapag masyado tayong nainitan. May mga nahihimatay bigla dahil hindi na nakayanan yung init. At of course dahil sa pabago-bagong klima tinatawag na climate change, yung mga vectors o yung sabihin nating mga carriers ng mga virus, ng mga ano mga infection, nagiging lalong virulent. In fact, yung life cycle nila bumibilis no. So ito na lang yung mga lamok tulad ng sa dengue, usually 14 days siya. Pero pagka tag-init as early as 11 days na pipisa na yung itlog. Yan. So nagiging mabilis yung kanilang pagdami, at of course nagkakaroon din yan ng epekto sa kalusugan. Yan. So mahalaga rin po na ma-address din ang mga bagay na katulad po nito. Para naman sa mga indoor workers So at risk din naman po sila lalo kung tag-init kasi pagka hindi rin maganda ang ating air conditioning units or sabihin na nating para sa mga nagtatrabaho sa production, yung sa factory, yan, ganun din, mainit 'yon. Bagaman nakita ko na yung mga factory ngayon matataas na yung ceiling, may din sila, tawag po doon yung parang insulator, yan, sa yero para matrap yung init doon at maganda yung ventilation. And yet pagka sobrang init talaga hindi natin may iwasan na pa rin tayo ma-expose sa sobrang init, lalo-lalo sa mga manufacturers po ng mga metals, at of course those who are involved doon sa electricity, gas, and water supply. Ngayon, yung mataas na temperatura din sa pagtaas ng indoor na carbon dioxide na maaaring makaapekto rin po sa atin pong pag-iisip, sa ating concentration. So, ganito po kasi kaya tumataas ang carbon dioxide lalo na kung poorly ventilated yung lugar. Siyempre, when we inhale, we inhale oxygen. When we exhale carbon dioxide. But since very poor yung circulation ng hangin sa loob because of uh, yung poor ventilation, at of course coupled with yung mainit na na weather na lalo pong na nagpapadami nito dahil mas mabilis ang ating paghinga at hindi makacirculate ng maayos ang carbon dioxide level, naiipon po iyon sa ating pong workplace So pwede siyang maging dahilan nga ng pagka-apekto nito sa atin pong normal na pag-iisip na yung simpleng problem solving kaya natin gawin. Pero pagka clouded tayo because of too much or too much na carbon dioxide, naapektuhan po ang bagay na yon.
Tapos isa pa po, no? Kung familiar po kayo sa tinatawag po na sick building syndrome. Ano ba yung sick building syndrome? Ito po yung ano bigyan ko yung example ano. Yung mga manggagawa, no? Pag nasa tahanan nila sila, okay sila. Pero pag pumapasok sila sa ano, no, sa kanilang trabaho, nakakaramdam sila ng parang may sakit sila. Pero pag uwi nila, okay na naman sila. Kasi po yung air quality, no, sa loob ay very poor. May mga pollutants, no, may mga ano po doon ano, mga fungus, no, mga fungi na suspended sa hangin na pagka na-inhale natin ano hindi maganda ang ating pong pakiramdam. Pero once na nakalabas naman na tayo, okay na tayo. So, dito, kailangan lang ng talagang magandang paglilinis sa lugar. Maganda rin nga, no, na maarawan din yan eh. So, kung may mga blinds tayo, papasukin siya. At of course, no, yung iba, may mga UV, no, na lights, no, na para mamatay yung mga tinatawag nating mga mikrobyo. Ayan. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang heat stress sa mga opisina? Okay? So again, as mentioned kanina na tumataas ang temperatura kapag meron po tayong ano no, sa ganitong mga buwan ano, April, May, 'yan. Maswerte pa nga tayo no kasi last year alam ko nung peak ng El Nino March pa lang mainit na no. Pero of course na-delay ng kaunti no yung declaration. Then poor ventilation and faulty air conditioning systems increased risk. Ayan. So lalo na yung mga HVAC system ano. HVAC no. Hindi lang siya ordinaryong aircon po kasi no kasi may ano rin siya, may provision para sa magandang ventilation at circulation ng hangin. Pero kung poorly maintained siya at laging sira, no? So, increase din yung risk natin ano, na ma-expose sa heat stress. Okay? So, as mentioned din kanina, yung high indoor carbon dioxide, ano? Pwede ring ma-reduce yung concentration and productivity po natin, no? Para ma-check po natin ito, may mga CO2 meter naman tayo, no? So, makikita po natin ano kung nasa normal pa ba or mataas sa acceptable level. Then, crowded workspaces may intensify heat exposure. Ayan. Kasi pagka masikip, no? Hindi nyo napapansin, no? Pagka tayo po ay namimili pagka Pasko, di ba? Sa mall man yan, sa Divisoria, no? Kahit anong ano ng aircon, mainit ang pakiramdam kasi nga siksikan ang mga tao. Hindi kinakaya ng ano no ng aircon yung dami ng tao no. In fact sa ano sa mga tren no, MRT, LRT no, nararamdaman po natin 'yan. So may legal basis po yung ating ano na advisory. Specifically nasa Article 168 po 'yan ng Labor Code no. Ang ano po nito, ang summary po nito sa Article 168 sinasabi po na si Secretary of Labor and Employment no is authorized to identify yung mga hazards na present sa workplace and issue policies no para ma-address po yung mga hazards na nakita at makapag-implement o maatasan yung mga workplaces na mag-implement ng mga control measures para sa protection ng mga manggagawa no. So nire-require po ang mga employers na mag-implement po ng mga iba't ibang kaparaanan para maiwasan po ang heat stress po sa workplace. Be it sa outdoor or sa indoor. So ito po yung mga common heat risk sa office po, no? Unang-una po, as mentioned kanina, yung air conditioning units natin, pag nasira yan, nako, so sorry talaga. Dahil lalo kung dependent po tayo doon, ano? Maganda sana kung meron tayong backup no? May contingency. Ibig sabihin, merong tayong ah, window na pwedeng buksan, may electric fan, ano? Kasi pwede naman mag-electric fan lang no? Pero ang problema, recirculate lang yung mainit na hangin sa loob. Whereas, pag meron tayong bintana na bukas, mapasok yung cool, malamig at fresh na hangin, no? So, may exchange no ng ano ng magandang hangin at of course yung hangin na galing sa office na kailangan din na ilabas. Sang-ayon po sa building code ano kung ano yung floor area ng isang establishmento dapat ganoon 10%
noon ay nasa ventilation, no? Minimum 'yon. Pwedeng lagpas sa 10%, no? Pero at a minimum dapat kung 100 square meter ang inyo pong floor area, at least not 10 square meter yung sa ventilation. Kasama na yung pintuan at of course yung window. Ayan. Minimum, pwedeng lumagpas pa po doon. Ngayon, as mentioned kanina, ang mga design ng mga buildings ngayon, kasi green building na tayo, para walang masyadong konsumo sa kuryente, mga glass window na yan. Pero may naman yan, yung tinatawag na mga blinds, no? So, sito ito, no, na nako-cover po yung lahat ng glass ng mga blinds. Kasi if not, pwede pong maging cause po ito ng init sa workplace, no? Lalo na kung tumatagos iyon sa atin pong mga blinds. Okay? May mga opisina rin na may server rooms, no? Na may katabi rin na office, no? Na mga tables, ganyan. So pag malapit ka kasi doon, dahil nagge-generate ng init, no? Yung mga makina, ay exposed din po tayo sa init. So, ano magandang gawin doon? Maganda may job rotation, no? Pwede sa umaga itong group A, yan. Sabihin na natin 8 to 12, yan. Tapos 12 to 1, siyempre naka-lunch break. Then 1 to 5, ibang grupo naman yung ilalagay doon para hindi yung ang yung group A lang ang pirming exposed doon, So we encourage po, no, na instead na yung regular na PC, no, mag-laptop na lang tayo para mabilis yung mga paglilipat. Okay? Isa pa po sa dahilan ng heat risk, no, sa office ay ang overcrowded na meeting rooms. Ayan. Minsan pag magsisiksik, no, sa conference room, of course yung capacity, no, halimbawa nasa 10 lang, pipilit natin 20, no? So siksikan siya talaga. At of course, isa pang naging problema, no, itong prolonged power interruptions. Ito nga hopefully, hindi tayo umabot sa stage noong 1992. Ayan. And mga panahon po na na kung saan may rotational brownout. Ayan. Maganda nga yung rotational kasi anticipated natin eh. Tapos nowadays, no, i-share ko lang sa inyo. Ang family namin, bumili kami ng ng rechargeable, no? Mga electric fan, Although maliit lang siya kasi lang 8 inches, no? Pero malakas naman siya, no? May dalawang set ng battery, may tatlong set na battery, no? Siyempre magbabari yung price sa dami ng battery, no? Pero it will help, no? Kung meron tayong ganoong klaseng contingency sa opisina. Ayan. Kung talagang magpapapasok tayo, no? Pero kung talagang anticipated naman natin yung power interruption, no? Tatamaan yung working hours, no? Baka pwedeng na lang yan, i-work from home na lang natin, no? Para to ease ourselves with these inconveniences, no? Na mararanasan natin kapag tayo po ay pumasok, no? Sa office namin, i-share ko lang ah, sa Intramuros kasi merong dalawang opisina ang Dole doon, Meron sa may of course, itong central office dito sa Moralia, corner General Luna, at of course, meron din kami doon sa may bandang BF Condominium. Ang BLE at BLR naman yung may doon, ang nag-office. Okay, share ko lang na as part ng amin pong contingency, pag nag-brown out po doon sa kanila, pwede silang tumakbo dito. Marami naman kasi kaming mga conference rooms, no, na pwede nilang pagtrabahuhan. Kaya very handy talaga na meron tayong mga laptops, no, para pa rin parang sabi nga sa sa showbiz, no, the show must go on, the work must go on, no, kahit po may brownout, at least tuloy pa rin yung trabaho, hindi na antala po yung serbisyo publiko. Yan. So, yung employer nakita natin kanina, no? Sabi nga natin mag-provide sila, ang isa sa primary task nila mag-provide ng workplace na safe. Okay? Yung work environment. Ngayon, paano nila may isasagawa 'yon? Of course, conduct ng heat risk assessment. So nabanggit ko na sa inyo, no? Yung mga air conditioning units, no? Bago pa ba 'yan? How is it, no? Yung maintenance niya, kung regular ba yan, monthly, weekly, bi-monthly, no? So usually depende sa manufacturer recommendation yan, no? Yung mga HVAC system natin.
Then number two, ensure adequate ventilation and cooling systems. Ayan. So ensure natin na yung atin pong mga HVAC maayos. Kasi pag nasira 'yon, malaking problema po natin talaga. Hindi lang yung hindi lang yung hangin, no, yung fan or yung aircon ng natin ang consideration. Even yung how to eliminate yung bad air sa atin pong office, no? So kailangan hindi siya nag-recirculate, no? Kasi nagsasuffer po yung air quality. Then, provide accessible drinking water na mention natin kanina yan. Work schedule, ina-adjust po natin, So, nasa pag-uusap po yan, Kung okay po, no? Basta ang natin is hindi ma-expose ang mga manggagawa natin, Sa peak ng init, no? So, kailangan wala siya doon sa ng kung saan alas 8 pa nga lang mainit na, 8, 9, 10, 11, 12 yan. Dapat nasa office na siya ng mga ganoong oras, no? So, pwedeng mas agahan yung pasok para mas maaga po yung magiging pag-uwi, no? Pero again, that would depend sa agreement at of course nature of operation. Hindi po prescriptive, no, yung atin pong binabanggit, no? Kung ano po yung applicable po dito, i-adapt po natin, no? It's more of it's descriptive rather than prescriptive. Sabi natin kung ano yung mga upside and downside nitong mga interventions na to. And lastly, of course, conduct heat stress awareness training. Ayan. So very important, no? Magkaroon po tayo ng magandang training dito. No? Bigyan ko lang kayo ng isang maikling kwento. Sa US, no, merong isang babae, no, na middle age siya, no. Apparently galing siya sa workout at siyempre mainit pakiramdam niya. Bago siya nag-shower, no, minumuna siya ng 2 litro na tubig. Okay? Sa loob ng in less than 20 minutes, no. But after po noon, hindi naging magandang pakiramdam niya. She was rushed sa hospital and a day after, okay, namatay siya. Why? Because yung nagkaroon po ng ng electrolytes imbalance, no? Kasi ang tubig kasi it's of course may mineral siya, no? Pero primarily H2O, no? Hydrogen and oxygen ang niya, ang composition niyan. Apparently, dahil nasobrahan ng tubig, yung mga cells sa kanyang katawan, in-uptake yon na wala namang inilabas. So, kumbaga, nagkaroon ng edema, no? Cerebral edema, pamamaga ng utak, namatay si girl. So, yun yung mga dapat nating alamin, na kailangan seawater, no? Slow lang yung ating pag-sip or better yung may electrolytes na drinks yung ating ipainom. Hindi linawin ko lang, hindi energy drink, no? Electrolytes na na drinks. Ayan. 'Di ba kasi yung yung mga energy drinks, no? Masama sa kidneys yan. Yan. Then, of course, sa office na, ito yung mga pwede nating gawin na prevention. Una po, ma-maintain natin yung mga air conditioning systems natin regularly. How often? Depende po sa manufacturer recommendation. Tapos, maglagay tayo ng UV lights. I-limit natin yung occupancy, no? Mga enclosed meeting rooms. I-avoid natin yung overcrowding. Number 4, provide cooling areas, no? During extreme heat. Ayan. Okay, kung ang office naman natin is, yung air conditioning niya is centralized, wala tayong problema dito. However, kung may area na malamig, merong hindi, hindi rin siya okay, no? Nung ginagawa pa yung office po namin, kasi nag-renovate din kami of course, problem din namin talaga yung air conditioning unit before, no? So, meron kaming 3 malalaking mga rooms na kada division, And unfortunately, yung namin, yung sa division namin noon, yun yung pinaka mainit na aircon, laging nasisira, no? So, ang biruan nga namin parang langit, lupa, impyerno. Yung laro ng mga bata, langit, lupa, impyerno, gano'n. Kami nasa impyerno kasi sobrang init, no? So, gano'n. Ang inaan po natin dito sa number 4,
kapag ka, ano, pwede may job rotation siguro, or kung talagang if you feel na sobrang init, no, pwede ka naman magpalamig doon. In fact, yung mga malalaking opisina, meron silang tinatawag na parang break room, na if you're feeling uncomfortable sa workplace mo, punta ka sa break room, makapahinga ka kasi medyo tahimik naman doon, ano. May soft music, no, na pang ano, pang iba, pang ano talaga, nature ang ano ang dating, para kang nasa gubat, no. Yung masyadong serene yung lugar, ang makaka-relax ka. At of course, malamig din naman. Then, allow flexible or remote work arrangement when feasible. When sabi natin when feasible, kung applicable. Kung yung work mo ay hindi pang work from home, sorry po talaga. Kailangan natin talaga na pumasok. Okay? Mga signs and symptoms natin ng mga ano, of course, nagsisimula yan sa heat cramps, no? May mararamdaman ka muscle pain tsaka sweating because of yung electrolytes imbalance, no? Dahil lumalabas yung mga electrolytes sa pawis, nakakaramdam ka ng muscle pain, ano? It's about yung sodium potassium thing. Then heat exhaustion, no? After heat cramps, heat exhaustion, makaramdam ka ng pagkahilo, paghihina, at feeling na pagsusuka. Nausea is ano gusto mo magsuka pero wala naman lumalabas, no? Nauseated, no? Parang feeling lang siya. Pero hindi naman nag-ano. Kasi vomiting na pagka nagsuka ka. Then, after ng heat cramps, heat exhaustion, heat stroke, ayan. So, there's confusion na, may mataas na temperatura, at of course, possible na unconscious, na maging unconscious yung ano. Yung daughter ko, may experience kami before, bata pa siya, no? Kala namin nilalagnat, no? Galing kami church lang, pag namin ang init niya. And then, pinainom lang ng tubig, no? Saka, ano siya, naka 8 ounce, no? Then, after nun, nawala na yung, ano, mainit na, ano, na temperatura. So, parang, ano namin talaga, buti, naagapan, ano, yung pagpapainom ng water sa kanya. Kasi laging, pag, ano, laging milk yung dala-dala namin, no? Medyo nag-extend yung service, hindi namin anticipate na kailangan din pala magtubig ng mga bata. Then, lastly, no, immediate action is critical in severe cases, no? So, mamaya dadaanan natin po yung ano, yung atin pong first aid para sa nandito yan sa heat exhaustion hanggang papunta sa heat stroke. Then work rest and administrative controls, ayan. So, ayan, meron tayong short cooling breaks during peak or heat hours, no? So, kung meron tayong coffee break, siguro may ice cream break diyan, ano, or anything na ano, ice coffee instead na yung mainit na ano, no, na inumin. Then, of course, yung job rotation nga na binanggit ko kanina, na kung ikaw ay malapit sa server room na mainit, lipat ka naman sa hapon. So, paikot-ikot na lang kayo. Then, monitor indoor temperature and humidity. Ayan. So, importante po yan. At of course, maging ano po tayo, no, vigilant sa mga announcement po ng Pag-asa. Kasi a day before naman, anticipated na nila yung magiging heat index, no, ng isang lugar. At of course, yung dress code, pwede nating i-adjust yan during heat waves. Then, emergency response, ito na yung sinasabi ko. Halimbawa, sa ano, sa office, nakakita kayo ng ano, ng inyo pong kasamahan na ayan, na nahihilo, naiinitan, ayan, anong gagawin po natin? Dalhin siya sa isang malamig or air conditioned na lugar, no? Ihiga siya, itaas yung paa. Ang tawag namin dito sa ano medicine, it's Trendelenburg position, ano? Bakit ganito? Para yung by gravity, yung dugo papunta sa puso, mabilis yung ikot, yung circulation. Yan. Then, provide cool drinking water. Kung conscious siya, na pwedeng painumin, isip lang, ano, hindi yung lalaklakin katulad nung nakwento ko kanina. Then, remove unnecessary clothing, no? Ito yung mga, ano, mga jacket, no? Okay? So, nung araw, no, pag ako nanonood ng action movie, talagang, ano, no, kahit mainit ang panahon, naka-jacket yung mga action star na, ano, hindi ko alam kung bakit, no? So, yun yung i-remove natin. Then number 5, apply cool compress or cold packs. Yung saan? Dito sa mga singit-singit, no? Sa leeg, sa kilikili, dito sa antecubital fossa, no? Hindi ko alam kung sa Tagalog to eh. Ito yung siko, no? Yung kabila niya. Then yung singit at of course yung likod ng tuhod. Yan, lalagyan natin ng cold packs yan. Kasi doon nagko-concentrate yung mga init, no? Of course, kasama yung kilikili dyan. Then, pagka nagtuloy-tuloy yan, walang pagbabago, madala yan agad sa pinakamalapit na ospital. Then, ano yung role po ng HR, admin, and safety officers, no? So, ngayon, gone are the days, no? Na yung health and safety program ini-implement lang ni, ano, ni Safety and Health Committee, no?
ano na tayo ngayon eh, may collaborative work na, multidiscipline na, may representation na rin ano ang ating pong mga HR people at of course yung admin sa safety and health officer. So gumawa tayo ng polisiya. We need to institutionalize kung ano yung mga sinasabi natin dito na kung ano yung tailor sa work setup nyo, yung applicable sa work setup nyo. Kasi we believe na yung mga offices, may mga ano yan, iba't ibang ah ano yan eh, unique, no? So, may mga nuisance na ano, na pagkakaiba-iba. Depende sa operations. Ayan. Then, ensure maintenance of cooling systems. No? Maging regular yan. Monthly ba yan? Every 2 months, ganyan, every 3 months, ayan. So we see to it ano na ano natin no, nako-comply natin yung manufacturer's recommendation pagdating sa maintenance. Number 3, document incidents and corrective actions. Ayan. So bakit kailangan po ito no? We must put our ano no, yung mga bagay-bagay na ganito on records. Kasi para makita natin na itong aircon na to, kapapagawa lang natin, sira na naman, no? Baka kailangan ng palitan. O baka yung kontraktor na kinukuha nyo eh hindi magaling, no? So, nalalaman natin ano kung ano yung mga future action, no? Sa government kasi, no, pagka yung isang ano, no, isang bagay, at sasakyan man yan o aircon, ano, pagka mas malaki yung gastos no, sa pagpapagawa, as compared sa bibili ka ng bago, eh much as well, bumili ka na lang ng bago, di ba? Kasi kung lagi mo siya pinagagawa, no? Sa tatlong paggawa mo, eh, nakabili ka na ng bagong ano, eh, bumili ka na lang ng bago para hindi mo na siya masyadong paproblemahin, no? Sa pagpapaayos. Number 4, coordinate with building management. Ayan. Very important, no? Lalo kung walang, ano, walang exhaust, walang ventilation, baka kailangan nating makapag-usap sa ating pong building management kung tayo po ay nagre-rent. Then promote employee awareness campaigns. Again, yung mga training na naman yan, learning session. Okay, so malapit na po tayong matapos, no? So 3 o'clock kasi yung target ko. Okay, so ito po case study, no? Si MCR, siya po ay isang babae, 45 years old, no? At administrative assistant, no? Ngayon, nasira po yung aircon dahil hindi kinaya yung init. Ano po? So, yung ano, yung room temperature sa weather thermometer is 32 degrees centigrade, no? Pero yung humidity, mataas yan, ano? Although hindi ko alam kung paano sinusukat ng pag-asa no, yung yung humidity, no, yung heat index. Okay? Then of course nakita rin mababa yung airflow. Yan, kasi walang masyadong hangin kasi mainit. So ano yung pre-existing factors na ano no ni MCR? Hindi siya mahilig uminom ng tubig, no? Pakonti-konti lang. Tapos, naka-business attire siya, no? In-specify pa rito, no? Polyester blouse at slacks, no? Bakit kailangan natin makita, ano, kung anong quality ng ano? Kasi of course, pinakamaganda pa rin talaga ang cotton, no? Pagka mainit na panahon kasi presko siya. Ayan. Ngayon, nung 3:00 ng hapon, nakita nila si MCR na nasa desk niya, parang nahihilo at medyo irritable, no? So, nakita ng kasamahan niya na talagang pinapawisan ng ano, ng matindi at nagko-complain na masakit ang ulo at feeling na nasusuka, no? At this stage, no, nasa heat exhaustion na siya, eh, no? So, parang ano eh, parang nauuhaw siya at of course, no, ah, pero tiniis niya at hindi siya agad uminom ng tubig. Yun yung declaration niya sa history. So, ito yung mga simptomas na nakita. Nahihilo, tapos yung parang lutang, ano, yung ulo niya, pinagpapawisan, masakit ang ulo, nauseated siya, irritable, at mahina yung pulso, no, nung pinulsuhan. So, ano yung magandang management po natin? Katulad nung pinakita natin kanina, no? Ito na yung application nun. Alisin natin siya doon sa lugar niya. Dahil sira yung aircon, lagay natin sa malamig na lugar, no? Then, maglagay ng mga ice pack o ng malinis na ano no na bimpo, tela sa kanyang mga kilikili, sa leeg, ayan. Bigyan ng fan, no? Additional na sa lamig. Then, painumin po ng tubig, no? Small frequent sips, no? Hindi biglaan. Yan. Yun ang gusto nating i-emphasize. Wag biglaan kasi pwede siyang makasama. Tubig lang, ano? Naging cause ng death, no? So, yun ang ano natin. Then, clothing, yan. Higpitan, luwagan. Yung mga mahigpit na ano,
yung bra pwedeng i-release din ano kasi nagko-contribute din yan sa init. Then i-monitor natin ano hanggang sa mag-improve siya. Ngayon, ang good news, ayan. After 30 minutes, nawala o nabawasan yung mga simptomas, yung employer po in-advise na lang na magpahinga na no at uminom ng mga electrolytes no. So again, hindi energy drink no, electrolytes no ang atin pong ipapainom. Then consult po yung doktor pag nag tuloy-tuloy yung symptoms. Okay? So, ang way forward natin, kailangan po ay ma-integrate natin yung heat stress prevention natin, no, program sa OSH program natin. Yan, mailagay po yan, ano, yung suspend natin yung uniform, regular maintenance ng ating pong mga air conditioning units, yung mga learning session, ayan, ensure na laging available yung mga tubig, ayan, encourage natin sila na ano no yung job rotation nabanggit. Sasabihin natin yan. Kung kailangan natin mag-adjust ng oras, ilagay din natin dyan. We need to institutionalize. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon the same po yung boss natin eh, no? Pero kasi 'di ba, minsan lalo kung corporation 'yan, nagpapalit-palit 'yan. Pero kung institutionalized na yung programa, eh itutuloy at itutuloy 'yan, no? Mga next in line, no? Mga officers. Then align workplace policies with uh, climate no resilience goals, then continuously review and improve preventive measures. Yan very important sa atin ano yung PDCA cycle na plan, do, check, act no kasi kung nakikita natin na parang hindi effective yung control measures, yung mitigation measures natin, baka we need to redo yung atin pong mga ano no mga prevention programs. Then number 4, foster a culture of safety and preparedness. Ayan. So, meron tayong Q&A na, no? Saktong 3:00. So, meron tayong Q&A na, pero of course, baka naman may mga makalimutan tayong itanong. You can still reach us ano, after nung ating Q&A. May mga naalala ko yung kayong, may naiwanan akong tanong. Yan. So, ito yung ating mga email addresses, no? Social media account, at of course, telephone numbers. Ayan. So, at this point, open na po natin ang atin pong atin pong kaya mag-unshare lang ako sa atin pong Q&A. Yan. Maraming salamat, Doc Mark, for that thorough and informative presentation. I'm sure na maraming natutunan ng ating tagapanood, and kahit ako rin po ay marami ring natutunan. Now, it's time for the Q&A portion. We are gonna start answering the questions submitted during today's presentation, but you can still submit your questions to the comment section, and Doc Mark will be happy to share answers and advice po. So, Doc Mark, sa ating first question po ay, how can office-based establishments effectively identify and assess heat stress risks, especially in environments with inadequate ventilation, high occupancy, or intermittent air conditioning? Ayan, so given na no yung mga problema na identify na no. So we need no first and foremost no as mentioned kanina, kailangan may policy. So kailangan ma-institutionalize itong mga mga sabihin na nating audit, workplace inspection, no, yung mga ocular makita yung mga nabanggit dito na inadequate ventilation, high occupancy, intermittent air conditioning yan. So pag nasa ano kasi yan, nasa policy, mas madali yung atin pong action kasi ibabangga natin yan. Ito nakita mo, sabihin natin we are back with yung policy. So madali tayo makapag-request ng mga budgets para ma-address itong mga nakita nating mga findings on yung possible cost ng atin pong heat stress sa atin pong respective offices. Again, it will start with yung policy, and then of course yung mga implementers niya So sabi ko nga gone are the days na si Safety and Health Committee lang yan ano na tayo ngayon, multidiscipline. So andiyan na si HR, andiyan si management. Mas maraming mas maraming ulo na nag-iisip mas na-address po natin yung mga problema. Even yung yung sa accounting nyo, maganda rin na involve nyo rin para mabilis yung pagre-release ng mga funds para ma-address itong mga mga issues natin about heat stress, Ito yung mga causes ng heat stress sa ating pong workplaces.
Yan, maraming salamat po sa inyong kasagutan, Doc Mark. For our second question, what practical engineering and administrative controls, or such as ventilation improvements, flexible work arrangements, hydration policies, can offices implement to comply with the less recommended heat stress prevention measures? Ayan. So, again, ano po, no? As mentioned kanina, of course, may policy ang DOLE, may mga nilabas na different intervention. However, yung applicability of those intervention would depend pa rin ano sa atin pong work setup no na nabanggit. So nabanggit natin ano yung ventilation improvement, yan, madali naman yan kung ano po no magbubutas ka lang ng ano no para sa ah, yung pagpasok at paglabas ng ano ng hangin. However, no, kung ikaw ay nagre-rent lang, siyempre wala ka namang as tenant, wala kang authority to do that. So we need to coordinate no with yung building ad na yung may-ari ng building para magkaroon ng ng opening yung atin pong mga workplaces no para sa adequate na ventilation. Just in case lang na pumalpak yung ating pong air conditioning system, at least lang may mga electric fan at of course free flowing air na ano po no. So hydration policies hindi na natin siguro ano talaga yan kasi nasa ano yan. Nasa DO 252 po yan as part ng mga welfare facilities na nire-require po ng atin pong ng atin pong ng DOLE para sa mga employers po no. So pero ang sinasabi ko nga po no yung nuances ng mga different workplaces in consideration pa rin niya kasi hindi lahat ito pwedeng mag-apply. Flexible work arrangement para sa service sector, hindi siya mag-a-apply, of course, no? Kasi kailangan nila yung physical presence, no? So, yun yung gusto lang nating idiin, ano? Pero, of course, as much as possible, yung intervention natin, i-maximize natin, ano? Yung implementation para maiwasan na may mga kasamahan tayo na maapektuhan po ng, ng heat stress. Yung iba nga, ito mind you, ha? ah pauwi, no? Yung kakilala ko, no? Pauwi, no? Galing ano siya, ah, professor siya, no? Sa isang university. Then siguro katulad ng first case, yung case study natin kanina, hindi mahilig uminom ng tubig, yon umuwi siya. Nasa bus siya, ang bus niya kasi hindi aircon yung papuntang mga south na mga buses, no? Kasi may mga air condition, merong hindi, no? Along the road, along the way, no? Nag heat stroke, dinala naman sa ospital in fairness, pero hindi rin umabot. So, kung ano sana, no? Nare-remind yung atin pong mga kasamahan ano on the need to hydrate maganda. Meron akong alam na office no na nakaprogram sa kanilang mga PC no. Every 2 hours lumalabas ano time to hydrate yan. Reminder na kailangan nilang uminom ng tubig. Pwede rin naman nating i-adapt yung mga bagay na gano'n ano. At of course yung office uniform no for 3 months ano naman basta presentable. Yung sinasabi ko sa inyong office na of course bawal pa rin ng maong no. Slacks na sa lalaki at of course polo shirt yung may kwelyo, hindi t-shirt. Siyempre wag naman tayo beach attire na nakasando, sleeveless no. That is too unprofessional naman. Gawin pa rin natin presentable ang atin pong mga sarili. If ever magsususpend tayo no ng atin pong office uniform na as requirement no sa ating pong mga empleyado. Maraming salamat po, Doc Mark, sa inyong advice po. For our next question po, what protocol should be in place in offices to promptly recognize, respond to, and manage heat-related illnesses in accordance with DOLE guidelines? Ayan, so sabi ko nga, no, you cannot give what you do not have, no? So kailangan talaga natin ng training, ng awareness, no? So makita naman natin no, nagka-problema sa sakit ng ulo, pinapawisan, nauseated siya, mainit ang pakadamdam. So that will give us enough na information na indeed this person nag suffer na sa heat exhaustion kung hindi maagapan baka mauwi sa heat stroke no. So
kailangan po, no, magkaroon muna ng awareness, no, para malaman nila, no, kung ano yung mga, at of course, no, hindi natin nakukuha yan sa isang lecture lang, no. Kung meron tayong mapoproduce na video presentation, yung very engaging, no, marami naman nakukuha sa YouTube niyan, pwede nating i-play yan, ano, sa lobby, sa cafeteria, para yung tinatawag na conditioning ni Pavlov, no, sa ano siya, sa psychology, no, na dahil palagi mo siyang nakikita, palagi mo naririnig, nagiging used to it ka na, ano na yan, magiging part na yan ng atin pong ano, habit, yan, at culture na ito, nagsasuffer na siya ng ganito, ito yung dapat namin gawin, ganito, ganyan. Yan. So, next pa. Yan. Thank you po, Doc Mark. Sa ating next question po, need po dalhin sa hospital after heat exhaustion? Ideally, yes po, no? Para maano siya, ma, ano, for further evaluation and management. Lalo na po kung ano, no, kung wala pong nurse o doktor na nag-assist sa kanya doon po sa ano, sa workplace. Kung may doktor at nurse na, no, ma-declare nila na okay na siya, free from ano na, okay na po. Pero kung first aider po kasi yung nag-handle, baka prematurely, no, i-declare na okay, yung pala hindi pa. So we need na ano, no, we need na talaga na dalhin sa ospital po, no? Kung walang professional medical, no, na person ang nag-handle po sa kanya sa workplace, no? Ideally po, mas maganda po yung madala po sa hospital. Maraming salamat po ulit, Doc Mark. Sa susunod na tanong po is there a reference standard on local or international for work area temperature? Meron po yan, ano? Although it will depend, ano, kung anong ano po, no? Anong work po ninyo, no? Kasi of course, no, sa manufacturing, expect mataas po yung ano diyan. Kasi ano yan, may mga machinery at of course, no, may mga nag-i-emit ano ng init yung mga makina doon. Expect mo na mataas po 'yon. Pero of course, no, may control measure naman tayo na pwedeng gawin para sa mga workers, no, kasama na yung job rotation. And at the same time, no, sa mga BPOs, mga call center, no, nakikita natin sobrang lamig naman doon, ano, because they need to guard yung atin pong ano, yung mga equipment, ano, ma-maintain yung mga temperature. Even sa mga hospitals, di ba? Yung mga CT scan, mga chest x-ray na ano, mga makina, dapat talaga nasa malamig na ano yan. Pero of course, para hindi ka naman ma-expose naman sa sobrang lamig as a worker there, no? Kailangan mo mag ano ng jacket, no? So, yun po yung ano diyan. Sabi nga natin it will depend ano sa kung ano yung nature of work, no? Yung temperature na meron po tayong ini-expect sa mga ano. Although may mga ano rin yan, may mga ano rin talaga yan, ano? May mga prescribed na, although hindi siya number lang no, range siya, more of siya range rather than ano, rather than exact na ano na number. Thank you po once again, Doc Mark. For our next question. Ayun na po pala ang ating final question po. So once again po, maraming salamat, Dr. Valeros, for being with us today. So bago tayo magtapos, meron po ba kayong additional advice na pwede niyo pong ipamahagi sa ating viewers po? Okay, of course, no, ang sabi ng mga experts po, no, yung climate change, no, is real, na nandito na siya, at we expect, no, na periodically, no, every year mararamdaman natin na yung ano po nito, no, yung effect, no, sa atin. However, no, kaya naman nating ano yan ma-address, no, basta meron tayong maayos na programa na kung saan ay na i-ensure natin, no, na nakakapag-adapt tayo sa mga epekto nito. May mga interventions po tayong nabanggit. So, regular maintenance ng ating mga air conditioning units, of course yung ano,
yung pag-inom ng tubig, no, regularly, malaking tulong din po 'yan. Flexible work arrangement, no, yung either pag-a-adjust ng oras, work from home, yan. Pero again, hindi siya applicable sa lahat, no? Yun yung gusto kong idiin na nakadepende pa rin yan, no, sa nature ng ating pong operations, no? And marami pa pong kaparaanan no, na pwede nating ma-address, no, yung heat stress, no. Pero of course, pinaka-importante diyan yung recognition natin, no, kasi ang sabi ko nga, no, pwedeng itong workplace is just an outlet, no, para matuto, pero outside the workplace may makita tayo sa daan na nag-collapse at may posibilidad na may heat exhaustion. Alam na po natin yung mga intervention na pwede po natin na nagawin, no. So please feel free, no, na mag-message sa amin, tumawag sa amin, sumulat sa amin para sa mga karagdagang mga katanungan o clarification po ukol sa lecture po na nabanggit po namin, no? At of course, no, we are also very happy na very engaging ang atin pong mga manonood, yung ating pong mga tagapakinig, kasi ito pong topic na ito was suggestion, no, siguro mga few weeks ago, no, nung medyo yung amihan season papawala na. So sabi gano'n, kung pwede na mag-request ng topic on heat stress na ang application is more of sa office setting, kasi last year ata, no, ang inano natin more of sa outdoors, no. So yun, enjoy po natin ang atin pong mainit na panahon, kasi yung ibang bansa, no, ayaw nila ng malamig, no, gusto sa init. Pero of course, no, mag-ingat po tayo. Lagi tayo magdala ng ating sunglass, ng ating cap, payong, ayan, mga panangga sa init, no, yung ating damit, at of course yung sunblock, no, very important sa atin ng sunblock, no. Mas mataas na SPF, mas maganda, mas mataas na protection ang maaring ibigay po sa atin. At of course, laging magdadala ng baon na tubig para saan man tayo mapunta, laging available yung ating pong malamig na tubig sa ating pong mga tumblers, sa ating pong mga jug, yan. So, yun lang po siguro, Sir Owen, ang maidadagdag ko po. At muli, magandang hapon po sa ating pong lahat, no? Bagaman mainit ang panahon, naging mainit din ang ating talakayan, ang ating pong engagement. Maraming salamat po sa ating pong mga taga-subaybay. At of course, no, asahan po namin na sa susunod na mga episode po ng ating pong webinar Wednesdays ay makasama po namin kayo muli. Muli, magandang hapon po sa atin pong lahat. Yan po. Once again po, thank you po, Doc Mark, sa inyong lecture po. And of course, thank you po sa lahat ng ating viewers na nagsabit ng kanilang katanungan. Kung meron po kaming hindi nasagot ngayon, rest assured po ng aming social media team ay sasagutin ng inyong inquiries later. Announcement po, the Bureau of Working Conditions will be conducting episode 9 of Hashtag Webinar Wednesdays on 15th of April 2026. Ang topic po ay Annual Establishment Report on Wages. And that concludes our webinar for today. I believe that we can say that it has been a very productive day dahil napakarami po nating natutunan sa ating speaker. If you have further questions, you may send us an email at ask@bwc.dole.gov.ph or you may call the Dole Hotline 1349. Again, please follow us at Dole BWC 1949 on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Viber to stay up to date with the latest announcements and activities from BWC and Dole. I-share nyo na rin po ang video na ito online at huwag kalimutan gamitin ang hashtag Webinar Wednesdays para mas marami pa po ang maging informed sa mga programa ng BWC, Dole at kailang mga attached agencies para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Once again, this is your host, Rowan Vargas, and on behalf of the Bureau of Working Conditions, thank you for joining us today. Stay safe po and see you again sa ating susunod na episode. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong
tumawag sa DOLE Hotline 1349 o sumambuni sa mga DOLE Regional Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.